Dear Tita L, nung high school kami, may isang bagay na uso. Yun ay ang pustahan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Tala. Ako po ay taga Laguna. Hindi ko alam kung bakit pero para sa ibang mga kalalakihan noong teenager lang ako, ang panliligaw ay parang laro lang. Isang challenge at isang bagay na kailangang patunayan sa tropa. Pero hindi ko inakala na isa pala ako sa naging bahagi ng ganitong laro. Matagal na kaming kasal ng asawa ko, Tita L. Pero isang gabi, habang nagkikwentuhan kami, bigla niya itong naibunyag. Ako pala, ang napagpustahan nilang mapasagot noon. Napatawa na lang siya habang inaalala pero ako, napatigil ako, Tita L. Sabi niya, wala raw siyang ibang tropang nakialam. Siya lang talaga ang dapat mangligaw at gumawa ng paraan. At ginawa na nga niya. Araw-araw niya akong sinusundo, inihahatid, kahit pa sobrang init ng araw o malakas ang ulan. Tuwing recess, sa halip na magtambay sa kantin, mas gusto niyang dalhin ako sa may bundok sa likod ng school namin. Tahimik doon at presko ang hangin. Lagi pa yang may dalang tinapay at nakapack na juice o minsan yung tigpipisong chichirya, Tita L. Noon, hindi ako sanay sa ganitong klaseng atensyon pero nakuha niya po ang loob ko. Opo, aminado akong napasagot niya ako. Ang ikinagugulat ko lang, dapat pala pagkatapos niya ako mapasagot, makikipaghiwalay din siya dahil yun ang napag-usapan sa pustahan. Pero hindi niya ginawa, Tita L, dahil bago pa raw niya mapansin, nahulog na rin ang loob niya sa akin ng totohanan na. Ngayon, ilang taon na kami mag-asawa at habang binabalikan namin ang high school memories namin, natatawa na lang ako. Pero isang bagay ang mas naisip ko, may anak kaming babae at sana sa henerasyon nila, hindi ito mangyari sa kanya. Dahil kahit maganda ang ending namin, hindi pa rin tama ang gawing laro ang damdamin ng isang tao. Hanggang dito na lang po ang inyong taga-subaybay, Tala ng Laguna. P.S. Pa-play naman po, Tita L, ng favorite song ko, yung Runaway by The Course. Yan no? Ganyan tayo, yung mga katulad nating hindi nakanood ng concert kagabi. Na-ibenta na kasi previously yung kidney, yung mga iba pang lamang loob sa iba pang concert. Charet. Okay. Tala. Siguro nga nung panahon natin, yun yung uso, no? Pero sa panahon ngayon, alam mo, iba na ang uso sa mga kabataan. Ang uso ngayon ay micro-cheating. Grabe ang term na yan, micro-cheating. And it has something to do with social media. Kasi nung panahon naman natin, wala pa social media, telepono tayo, 'di ba? Hulog ka 3.25, pagkatapos telebabad na kayo, hanggang sa naging 2 piso, tapos hindi na pula yung telepono, naging stainless na siya, hindi ba? Tapos may timer na, parang 5 minutes yata, putol na yung convo, hulog ka na naman ng 2 piso. But, yun nga, iba yung panahon noon, iba yung panahon ngayon, hindi ko sure kung uso pa yung pustahan na yan na maffall yung isang girl sa'yo and then you break up. I'm not really sure kung uso pa yan pero may bago nga eh. Alam mo yung habang umaandar ang panahon, habang nagpo-progress o yun nga, umiidad tayo at meron tayong mga bagets, nagiging iba rin yung trend. So, micro-cheating is one. And kahit sino siguro talagang magulang, ayaw na mangyari yon. Ayaw na masaktan yung kanilang anak. And hopefully, nga, hindi yun maranasan ng anak niyong babae. Siguro, if na fall yung asawa mo sa'yo, pero ang intention noon ay para sa pustahan lang, siguro kung
I don't know, maybe if you're Catholic, maybe you can go to confession para lang hindi magkaroon ng bad karma, hindi ba, sa susunod na generation, which is yung anak ninyo na babae. Or siguro, maganda if, mamaya, tanongin natin si Dr. Love kung ano yung maganda. Pero if you ask me, baka sakali, 'di ba, na maganda rin na ganon. You ask for forgiveness. Kaya siguro rin na ikwento niya yun sa'yo eh. 'Di ba, na it's a revelation, natatawa na lang siya, pero naikwento niya rin siguro yun para medyo mabawasan na, 'di ba, yung tinik na dinadala niya sa pagkatagal-tagal na panahon. Okay?